Nagsimula ang storyang ito ng isang matabang lalaki. Ang pangalan niya ay Park Young-sok, na tinatawag na pangit at laging binubuli sa kanilang paaralan. Dahil mahirap lang sila, lagi din itong inaalipin ng mga kaklase niya. Nang isang araw nga naisip niya na late na siya sa pagpasok sa paaralan. Pero lagi niyang naiisip pag pumasok siya, lagi na lang siyang bubulihin ng mga kaklase niya. Dalawa na lang pala sila ng mama niya sa buhay na nagtatrabaho para makapag-aral siya. Pero lagi na lang nagagalit si Park Young-sok dahil mataba nga daw siya. Dahil kung hindi siya mataba at pangit, hindi naman siya bubulihin ng kanyang mga kaklase. Nang pumasok na nga siya sa paaralan during sport event ng kanilang paaralan, ay nandoon din ang kanyang nanay. Nakita ng nanay niya ang mismong pagsuntok sa anak niyang si Park Young-sok. Galit na galit naman ang nanay niya sa ginawa sa kanyang anak. Dahil sa kahihiyan ni Park Young-sok, sinigawan niya ang kanyang nanay na umalis na lang doon. Pag-uwi nga ni Park Young-sok, tinabi ng nanay niya na mag-transfer ka na lang ng ibang paaralan sa Seoul. Tinabi din ng nanay niya na hindi ito makakasama dahil may maiiwang trabaho ito. Tinabi din ng nanay niya na ikaw lang mag-isa ang magdodorm sa bahay. Tawakas naisip ni Park Young-sok na malalayo na siya sa kanyang mga bulang mga kaklase. Nang dumating na nga si Park Young-sok sa bago niyang tirahan, ay masayang-masaya siya. Matapos nun, nakabangga si Park Young-sok ng isang babae. Gulat na gulat siya dito nang mag-sorry ang babae sa kanya dahil first time sa buhay niya ang may nag-sorry. At malayo ito sa kinalakihan niyang lugar. Ang hindi alam ni Park Young-sok ay kasama pala nito ang nanliligaw sa babae na si Lee Jin. At bigla na lang siyang sinuntok nito, ang akala ng lalaki na binabastos nito ang babae. At hindi pa nga tumigil ang lalaki na suntukin siya. Ang hindi alam ni Park Young-sok, kinukuhaan na pala sila ng video ng mga tao at in-upload nga ito sa social media. Nang nakita niya ang post, napaiyak na lang siya dito. Nakita din niya maraming mga side comment na bullying tungkol sa kanya. Matapos nun, nakatulog siyang umiiyak. Nang magising siya, nagulat siya sa kanyang nakita. Nagising siya sa isang napakagwapong lalaki. Nagtataka siya bakit ganun ang kanyang itsura. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. At nagulat nga siya nang makita niya ang kanyang tunay na katawan na natutulog sa sahig. Tatawag sana siya ng 911 pero nakita niya yung post sa kanyang telepono. Dumating na nga ang araw nang magsisimula na nga ang klase sa kanilang paaralan. At dito nga pumasok siya gamit ang kanyang bagong katawan. Nang nakita nga siya ng mga babae, halos main love ito sa kanyang kagwapuhan. Pag-upo niya, nagulat siya nang makita niya ang lalaki na gumulpi sa kanya noong nakaraang araw. Natakot naman si Park Young-sok dito dahil sa nangyaring paggulpi nito sa kanya. At nainis naman ang lalaki dahil yung babae gusto niya nakatingin kay Park Young-sok, pati na din yung babaeng pinakamaganda sa classroom nila ay nag-makeup pa at nilapitan pa siya nito. During tanghalian nga ay niyaya siya nito kumain. Tinanong siya ng babae kung bakit nasa fashion room siya nag-enroll. Tinagot na lang niya ito na interesado siya sa fashion, pero ang totoo sa kanyang sarili ay kasinungalingan lang ito. Lumipas na nga ang mga araw na aksident itong nadapa. Nagulat siya dito nang biglaan niyang naiwan ang pagbagsak niya. Dumating na nga ang gabi, nagmadali na nga ito umuwi ng bahay. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog ito sa paaralan. Oras kasi makatulog ang katawan niyang yun, gigising naman ang kanyang original na katawan. Buti na lang ginising siya ng kanyang kaklase. Para makahanap ng paraan para hindi siya makatulog sa klase. Naghanap siya ng trabaho na panggabi para sa kanyang isang katawan na mataba. Nang dumating na nga siya sa tindahan, nagulat ang may-ari nito kung tatanggapin niya sa trabaho, dadami ang kanyang customer. Pero sinabi ni Park Young-sok ang kaibigan niya ang ipapasok niya sa trabaho. Nang dumating na nga si Park Young-sok, original niyang katawan sa tindahan. Nadismaya naman ang may-ari dito dahil pangit nga daw ito. Pero nang nagpikita nga ng galing dito si Park Young-sok sa pamamagitan ng mga brand ng sigarilyo, nagulat ang may-ari ng tindahan at tinanggap siya bilang crew nito. Nang nagsimula na nga siya sa trabaho, dumating naman ang kanyang kaklase na gumulpi sa kanya para bumili sa tindahan. Nang makita nga siya nito, pinagsusuntok na naman ang kanyang mukha at kinuhan pa siya ng nakahubad. At kumalat nga ito sa buong paaralan. At nalaman nga niya ito at galit na galit siya sa pangyayari. At pinaliwanag nga ni Park Young-sok dito na wag mang bubuli. Nagalit naman dito ang kanyang kaklase na lalaki at hinamon siya ng santukan. Nang susuntukin na siya ng kaklase niya, bigla nitong naalala yung mga dati nitong pinagdaanan. At alam niya sa sarili niya na hindi niya ito maiilagan. Pero sa isang banda, nagtaka siya nang makita niya ng mabagal yung suntok ng kanyang kaklase at mabilis niya itong naiwasan. Marami ang nagulat sa pangyayari dahil alam nila ang mga suntok ng lalaki ay wala pang nakakailag dito. Nang ma-corner na siya sa sulok, na subukan niya itong salagin.
At ikinagulat nga ito ng kanyang kaklase. At nagpakawala nga ng malakas ng suntok dito si Park Yung-sok, na nagpabagsak sa kanyang kaklase. Matapos ang pangyayari madaming nagulat dito, halos lahat ng nanunood ay nagulat. Nalaman nga ito ng isang leader ng gang sa paaralan na si Basco. At dito nga natatapos ang unang part ng kwento. Maraming salamat sa pagsubaybay.